Siyempre, ngayong araw na ito, gaya po ng nakagawian, yung Day 8 assessment at recap ating isasagawa mga kapuso. At tayo po ay nag-imbita ng isang abogado, matikas na abogado mga kapuso dahil siya po ang dekano ng College of Law ng Lyceum of the Philippines. Ang aking binabanggit mga kapuso, si Dean Maria Soledad Reriquito Mawis mga kapuso. Attorney Mawis, magandang umaga. Thank you po for coming over. Morning po, ma'am. Good morning. Magandang umaga, ma'am. Si Dean po ay happy ako, sabi ko nga sa kanya na. Bakit? Dahil first time sa guest natin sa ating Babae. impeachment special ay isang babae, dekano pa. You know. Diba? Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Siyempre, dapat maging dynamic tayo sa ating Of palatuntunan. course, At oo. kukunin natin ang lahat ng punto de vista. No? Kaugnay pa rin ng mga nagaganap na testimonya dyan po sa the Vice President on Trial, mga kapuso. Siguro magandang unang tanong kay Dean, yung Las Cañas testimony, Dean, na binasa kahapon ni NBI Director Melvin Matibag at lubos na tinutulan ni Senator Judge Pia Cayetano ay isang napakahalagang dokumento. Mantakin mo, Weng, si Senator Ronald De La Rosa Yes. na ngayon ay nagtatago, ay nasasakdal sa kasong Crimes Against Humanity. Kasama sa naging basihan ng kaso sa kanya ay yung testimonya nitong si Las Cañas. Correct. Oo. Ngayon, ginagamit itong basihan, mga kapuso ng NBI, para idiin ang ating vice-presidente sa kasong grave threat. Kumbaga parang maswerte pa pala si Vice, di ba? Kasi mga kapuso, siya po'y matatanggal lamang sa pwesto, no, kung sakasakali, at hindi siya makukulong sa The Hague. Di ba? Parang mabigat-bigat din testimonya itong pahayag po ni Las Cañas, mga kapuso. Ang tanong ho natin, yung bang paggamit sa testimonya na hindi naman napanumpaan, hindi naman po notaryado, ano po sa isay nito din? Alam niyo po, ang tingin ko ho dyan, napakagandang strategy ho ng ginawa ng prosecution eh. Opo. Dahil hindi naman ho makakatistigo at hindi ata isa sa mga witnesses, Mr. Las Cañas. Ang ginawa pa, ipinadaan dun ho kay NBI Director. Pero ho, ang lilinawin ko lang ho, sabi nga ho ni Senator Cheese Escudero kahapon, it is admitted as part of his testimony, but not to establish the truth of whatever was stated in the affidavit. Kung matatandaan ho nyo, naipasok ho yan dahil ang tanong ho dun kay NBI Director, ano ba yung mga criteria o pamantayan para yun masabing may grave threat? Isa sa pamantayan na sinabi niya is yung violence, no, acts of repeated, yung tendency to be violent, Yung pattern. of Okay. violence. Doon niya ngayon naisingit. Na sabi niya, okay, hindi lang ito ang first time nangyari to, even prior to this, meron. O anong ebidensya mo na meron to even prior to this, na ipasok ngayon ho yung affidavit. Pero liliwanagin ko lang po na tama po kayo na ipasok nga but not to establish the truth of what was stated but merely to be part of the testimony of Mr. Matibag. Na mahalaga naman po kasi doon yung mapapakita na hindi biased. Kasi merong prosesong sinunod itong NBI para masabi nila na talagang may grave threat. Pero tatayo po ba yung Las Cañas affidavit laban kay Vice President Sara Duterte? And material ba ito doon sa ka-allegation sa kanya sa Article 4 na impeachment sa impeachment trial? Ma'am, yung act by itself na nakalagay kay Las Cañas, hindi po yun kasama. Correct. Pero kailangan pong mapatunayan ho ng NBI na hindi ito opinion na just because ito sinabi nila, talagang pinag-aralan. Dahil makikita na may pattern of violence. At itong pattern to, ito yung nagsisimula, ito yung ebidensya, yung Las Cañas, pagtapos ilang videos yan. Kaya masasabi nila, talagang nung sinabi niya yan sa video, talagang seryoso siya. Kasi merong parang history may history or pattern of violence. So nagpo-prove ba ito ng pattern ng tendency to be violent ng Vice Presidente? Yes, ma'am. If you recall, even yesterday, hindi lamang kay Mr. Las Cañas, pati yung video na kung saan nanakit, okay, yung pong si Vice Presidente, nung siya po yung mayor, na sinaktan po niya yung sheriff. isang sheriff. Sheriff. So doon ho nagsisimula ho yung pattern eh. Yun dapat, ma'am, yung sheriff, ipatatawag yan. Kaya lang... Tumanggi siya.
tumanggi na siya, Ayaw niya. ayaw niya eh, no? Oo. Opo. Kaya ang nangyari, naging tactic ng prosecution, ipakita na lang yung video. Correct. Opo. So, ma'am, ano po yun? Material pa rin? Ako material oo. to support the theory that there is a pattern of violence. Yes. Na may kakayahan. Pero kung yun ay nilalahad para patunayan na yan ay totoong nangyari, baka ho mag-object ho dyan kasi you basically deprive the defense of the opportunity to cross-examine yung mga tao doon. Pero kung yan ho'y inilalatat at ang purpose ho is to prove or establish the pattern of violence, I think it should be admitted. Okay. Ito lang, Weng, bago nating lubayan itong Las Cañas testimony, medyo bago yung mga allegedly yung testimonya ni Las Cañas na binasa ni NBI Director Matibag na hindi naman notaryado at hindi napanumpaan. Correct. Pero mga bagong details yung narinig natin doon, Weng. Si Vice President Sara Duterte nung siya'y mayor pa, nagutos din. At pinatupad yung tinatawag na Oplan Tokhang. No? May inutos daw si Vice doon na kidnapin nyo na lang. Ilagay nyo sa isang libingan, di ba, sa quarry, at doon na lang iligpit, parang ganon. Parang na-surpresa tayo doon sa ganung detalye. Bago sa atin yung Weng. No? Isang question din bakit hindi yun nasama doon sa kaso sa ICC? Yun ang gusto kong ganong tanungin. kabigat. And then bigla siyang lulutang sa impeachment trial. Yun nga, ang gusto nating tanungin ngayon, wala ho sa impeachment ito, ma'am. No? Walang kaugnayan. Pero bago natin lubayan yung Las Cañas testimony na yan, doon sa Las Cañas testimony, pwede nga bang isama sa habla ang Vice Presidente sa The Hague? Kung yan ho ay may magrireklamo, bakit ho hindi? Hindi ko naman nakikita na may bawal na isama yun. But of course, kailangan magkaroon ho ng proseso, hindi lang ho yan isisingit. Tulad ho kay nung nasampahan ho ng demanda po yung dating Pangulo, may nagkaroon naman ho ng proseso, nagkaroon na sila ng investigation bago humantong ho sa court mismo. Okay. No? Hindi ho siya pwedeng isingit na lang ho siya kasi syempre may karapatan naman ho siyang harapin yun mga paratang laban sa kanya. So kung kung yung possibility na ihabla siya, separate na habla po yan at hindi ho pwedeng isingit yan o isabay. Amendment doon sa Duterte. Hindi pwedeng amendment yan, ma'am. Doon ho sa aking pananaw ho, hindi. Kasi ho may karapatan naman ho siyang mag-preliminary investigation. Correct. Kung ano man ang ginawa ho sa dating presidente, karapatan din ho niya yun. Kaya hindi pwedeng mere amendment lang po. Okay. Opo. Alright. So day 8 kahapon, mabigat yung mga binitiwang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag laban sa Vice Presidente. Kayo ba sa tingin ninyo, ma'am, solid yun? Na pruweba or may bigat ba laban kay Vice Presidente yung mga binitiwan niya? Especially yung sinabi niyang meron na silang persons of interest na sinasabing pwedeng talagang kinausap ni Vice Presidente or isa doon sa persons of interest, yun talagang inutusan ng Vice Presidente para patayin si Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Alam niyo po, ang pagsabi ho natin ng mabigat ba ang testimonya, dapat ho contextualized ho natin. No? Yan ho dapat ma-appreciate in relation to the testimonies that were given before. Doon yung ngayon masasabing malakas ho ba? Hindi ho siya dapat on its own. No? Kasi ho, nakapag-portray ho sila ng isang solid na kwento. Kasi doon ho sa mga nagbigay ho ng testimonya before. Ano ho yung na-prove ho sa aking pananaw, ano ho ang na-prove ho ni Ginoong Matibag? Opo. Na merong proseso, hindi ito opinion, may grave threat. In-explain ho niya yung mabuti. At saka he was very honest when he said yung unang investigation, hindi ako kasama talaga, hindi ko yan alam. Dahil imposible dahil hindi pa ako director. Pero itong pangalawa, yung sinasabi niyang meron siyang mga open cases pa dahil yun nga may person of interest, sinasabi niya hindi pa tapos ang aming investigasyon. So that testimony taken with the previous two, palagay ko ho, malaki ho ang tsansa na nailusot ho ng prosecution po yun. Kaso, sa kanyang statement kahapon, inamin niya, hindi niya pa sa pwede magbigay ng pangalan, identity ng mga persons of interest. Kaya sabi tuloy ng depensa, hindi ba hearsay ito? Chismis ito kasi hindi kang makapagbanggit kung sino yung mga taong tinutukoy mo eh. Hearsay nga po ba yon? Chismis nga po ba yon, Din Mawis? Alam niyo po, hindi naman ho siya chismis, hindi pa ho siya hearsay. Ang ibig lang po sabihin, hintayin niyo kung matapos ang investigasyon. Dahil kung sasabihin namin yung pangalan ngayon,
baka naman kami nagkamali. At Mm. bigyan natin ng pagkakataon yung person of interest makapagpakaliwanag doon sa NBI. So hindi naman ho natin siya masasabing chismis, may mga leads ho kaya nga ho nagkaroon ng person of interest. Pero having said that din, hindi ba premature naman yon para sabihin, lalo na sa isang impeachment open court na may persons of interest kami pero hindi pa tapos investigasyon namin, sandali lang. Ma'am, it's not premature. I'm just reporting to the public, ika nga. Alam nyo, hindi pa tapos ang investigasyon. Oo. Ito ho ang status ng investigation. Kaya ho, hintay-hintay lang ho tayo. Kaya nga sinabi rin niya To doon, be conclusive. Oh, sinabi yes. rin niya doon, hindi ko naman sasabihin to kung hindi ako pinagtistigo dito. Totoo, sabi nga niya yung Ah, kahapon. kung, Hindi ko yung diba? sasabihin kung hindi niyo ako tinatanong kaya dito. lang, tinanong niyo ako rito, kinakailangan ko magsabi ng totoo. So yun ang binanggit niya. Pero ako, maganda yung puntong binanggit ni Senator Judge Raffy Tulfo. Mm-mm. Kung bakit hindi daw inaresto si Mayor Basti Duterte. Mhm. Hindi tulad ng guro na si Ronel Mas na inaresto dahil sa banta laban kay Dating dating Pangulo. Pangulong Rodrigo Duterte. Mm-mm. Nakakadalawa na po itong si Mayor Si Mayor Baste, di ba? Weng, una, nagbanggit siya ng Oplan Romanov. Yes, sa rally yan sa Davao. At pangalawa, yung pagtitipon ng Rage Coalition Yes. kung saan ulo ni Bongbong Marcos ang kanilang gusto. Yes. Oo. So, bagamat maganda ho sagot ni Director Matibag, Dean Mawis, pero parang tinimbang ngunit kulang kasi una, si Mayor Basti Duterte ay isang tao na may kapangyarihan at impluensya. Mm-mm. Hindi tulad po nung guro. Sa akin, wag na tayo magbulahan. Mm. Talagang double standard ang tingin ng hustisya, Mhm. ang justice system dito po sa ating bansa. Pangalawa, ang sinasabi ni Director Matibag, nagbago na po ngayon ang batayan ng hustisya. Kumbaga, reasonable certainty Mhm. of conviction, Weng. 'Di ba? Kung hindi ka basta-basta pwedeng umaresto dahil baka ma-dismiss lang po yung kaso. Ma'am, is that a fair observation? Ito ba'y patas na pananaw na talagang double standard po tayo rito? With due respect po, ang pantingin ko ho, hindi ho. Kaya lang ho, nawalan ho ng window of opportunity na i-aresto. Kasi alam nyo ho, yung pag-aresto without a warrant, yan ho ay more of an exception rather than the rule. The rule, okay. The rule is, dapat may warrant of arrest, saka arestuhin. Ngayon, nakalagay ho sa rules of court, sa criminal procedure po natin, may tatlong sitwasyon lang na pwedeng magkaroon ng warrantless arrest. Isa na ho dyan, yung tinatawag na flagrante delicto, yung ginawa, kagagawa, in the presence of a police officer, no? Pangalawa ho, yung flight, yung tumakbo, na alam nila, personal, na may ginawa itong krimen, tapos tumakbo. At of course, yung detention prisoner na naka-escape. Mhm. So, sa tatlong ho niyan, ang common denominator ho, yung immediacy. Okay? Yung nandun, yun na yun. Nawala ho yung window na yun. Dahil nung panahon yun, wala naman ho nag-aresto. Mhm. Kaya ho nagkaroon na, sige, pwede pa bang kasuhan? The answer is yes, pero hindi mo aarestuhin. Kailangan Dapat may process. mag-file ka ngayon ng complaint, okay? At doon ngayon ho papasok yung binanggit po niyo, sir, na quantum of evidence sa preliminary investigation na yung may reasonable certainty of conviction. Saka pa lang ho, pagka nausado yan, pinabura ng prosec ng sa preliminary investigation, ma-file na sa korte, mag-i-issue ngayon ho yun ng warrant of arrest. It is not as if nawalan ng saysay. Yun nga lang ho, hindi ho siya maa-aresto ho ngayon dahil nawala ho yung element of immediacy. Yes, totoo po. Yung Yun element naman of po yun. immediacy dapat Right there and then. Right there and there. Nung Oo. inusal niya yung o kaya banta. yung kinabukasan. Pwede ba yun, ma'am? Kinabukasan? Dapat ho Hindi. may committed in the presence of a police officer. Right there and Hindi. then. Oo. Immediate. Opo. Pag kinabukasan, mag-file ka na ng kaso. Ng kaso. And then you ask Oo. kung may probable cause, hingi ka sa korte ng Ayun. at naisampa Ba't yung hindi, kaso. hindi nagsampa ng kaso? Yun ang tanong. Yun ang tanong Bakit ko. walang nagsampa ng Yun kaso? po yung tanong ho. Dahil, well, Yeah. maybe because he's a person of authority o Maybe influence, di ba? I cannot surmise, but that's the question. No? Bakit wala Oo. hong sampa? Walang nagsampa. But I think it's still under investigation or parang may open investigation pa. Okay. Yung issue tungkol sa survey, Weng. Ayun gusto ko itanong yan kay Dean. Yung survey. Pwede ba yun din na
sabihin na, taas naman kanyang trust rating So, sa lahat ng survey. Lahat ng survey. So walang betrayal of public trust. Pero bago sagutin ni Dean yan. Gulat ako doon. Pero bago sagutin ni Dean Mawis po yan, mga kapuso, ang ating nakakasama si Attorney Maria Soledad Deriquito Mawis. Siya po ang dekano ng College of Law, Lyceum of the Philippines University, mga kapuso.